Okay, I'm back. So, nang ako ay makalabas sa hospital, nakalang paliwanag ko ng konti yung value nun eh. God spoke to me through my experience. Maraming way na kinakausap tayo ng Diyos. Hindi madalas sa salita, minsan sa karanasan. So, when I saw inside the acute section ng ER, pinaka alam ko delikado na ako dahil ipinasok na ako doon sa kaloob-looban ng ER eh. Wow! First time ko yun na malaman na ganun pala kalaki ER ng Canada. I mean, ng Lionsgate. So, nung nandun na ako sa pinakaloob, nakita ko na yung mga talagang, alam mo, mamamatay na sila eh. Kasi, yung boses pa lang, punong-puno ng plema. Yung edad, alam mo yun, nung tinatanong siya, narinig ko 1951. So, kino-compute ko. Wow, parang kaedad ng tatay ko nung namatay, 74. So, ako yung youngest doon, ako yung muntik talagang mamatay dahil ang troponin ko, ang number na ay 350. At yung doktor nila, hindi bumababa, pero yung doktor ko bumaba. Kasi building yun eh. Nung bumaba na yung pangalawang doktor, sinabi sa akin, Joyce, para makuha ko yung seriousness ng sitwasyon ko. Dahil mukhang cool lang ako eh. Parang, ano ngayon kung 250 yung number dyan sa monitor. Ang nasa utak ko kasi, mamatay o hindi, kay God ako eh. Plus, nasanay ako mataas ang blood pressure ko sa totoo lang. Kaya nung tinanong ng doktor, ano ba normal number mo? Sabi ko laging mataas, like 204. So na shatter yung akin doktor. Sanay ako sa mataas na blood pressure na pwedeng ikamatay ng ordinaryong tao. Kasi ang nasa utak ko is yung genes ko ganun ang lahi, sanay sa mataas na blood pressure. Nga lang, marami sa kanila namamatay dahil nga sa ganun, no? Ewan ko, ang lakas masyado kasi, katwiran ko kasi, ang Diyos, nararamdaman ko, I can sense His presence. At yun, idinasal ko kasi yun eh. Sa kagagahan ko, hiningi kong, Lord, kunin mo na ako. Boring na dito eh. So, nung ipinakita niya sa akin, Joyce, tingnan mo yung nasa paligid mo. Hindi mo alam kung saan pupunta yan. Ha? Kung sa hell pupunta yan dahil wala silang faith, wala ka bang pakialam? Di ka ba magdadasal? Nag-aral ako ng theology. Alam niyo ba, pag binasa mo yung, I think it's Mark 10, mababasa mo doon sinabi ni Christ, tinatanong siya ng mga apostles niya, who will be saved? Ang sinagot ni Christ is, for man it's impossible, but nothing is impossible with God. Kasi tinatanong lang sino masisave, sino papasok ng heaven. So, out of mercy ni God, kung makakapasok ka ng heaven, kinakailangan may magdasal para sa iyo. Bakit? Grace of God para tawagin mo si God. Akala mo ba yung magnanakaw basta lang ganun yon? Na last minute, Lord, don't forget me when you go to your paradise. May background yun, ni-research ko yun. Ang good works mo, kaya nga pag good heart ka, meron kang parang grace investment. Kaya yung masasama, matitigas ang dibdib, mga scammer, hindi pinapasukan ng grace yun, pati pamilya nila. Kaya kailangan magdasal ako. Magdasal ka para pasukan sila ng grace, magsisi sila. Kaya yung pamilya mo, huwag kang kalmante. Hindi porket kumakain kayo araw-araw, shoot na! Diba? Ako nga, tinamad sa, sa sobrang sarap ng buhay ng Canada, tinamad na ako eh. Parang feeling ko, ano to, ganito na lang ito ng ganito? Mag-enjoy lang ako mag-enjoy. Kaya yung mga tao dito gusto bumiyahe. Bakit? Boredom. Sobrang sarap ng buhay. Gusto makita Europe. Alam mo yun? Kasi Europe, bawat place iba eh. Di ba?
Ayaw ni God yun. Ang feeling ni God, Joyce, mag-e-enjoy ka sa akin sa heaven. Pero here, bibigyan ka ng responsibility. Tingnan mo yan, mamamatay na yung mga roommates mo. Isipin mong pinayagan ni God na makita ko yung sitwasyon para magkaroon ako ng conviction na unahin ko yung iba bago sarili ko. Kasi iniisip ko lang, bored na ako eh. Pero sila mamatay sila, wala silang faith. What I'm discussing here is very serious. Kung bakit wala kang gana sa Diyos is wala kang grace. Kinakala may grace ka, kaya nagdadasal ako dito. Kaya nagbablog ako to wake you up. Na pwedeng ang 2026 ay World War III. Hindi mo ba nakita yung nangyari kahapon? Yung tanker na galing ng Venezuela, pinag-agawan ng US. Tumatakas yung tanker na yon is parang pinupuslit nila to Russia. Dahil ngayon, very obvious na yung awayan ng Russia at US at binomba na ang tawag dito, yung parang pinaka-source ng heat, ng power ng Ukraine, madami na namang mamamatay today. From today. Kasi akala nyo, simple-simple lang ang lamig dito. Kita nyo naman ako nasa bahay pero nakabonet. Malamig para sa akin eh. Doon sa asawa ko, hindi. Init na siya. Dahil ang Vancouver ang pinakamainit na lugar sa buong Canada. Sipin mo naman, pumunta ka ng Edmonton, Manitoba, lahat sila doon minus. Minus 20, minus 8. Kami dito, 4 degrees. Sa loob ng bahay, 22. Ay, ako gusto ko 25. Pag nagbabanyo ako, gusto ko pa 32. Kaya yung mga ka-opisina ko, mga co-worker ko, what? Ay ko, bumili ako ng heater ko, mobile. Hindi ako kontento sa heater sa bahay. Kasi yung, walang heater yung banyo eh. So, binilang ko pa yun. Kasi gusto ko nga kasing init ng Pilipinas. Pag naligo ako, nangangati yung mga kamay ko. Pag gininaw ako, madali ako mamatay, alam ko, sa lamig. Kaya nga, nilagay ako ni God sa Vancouver kasi dito, talagang parang California, malamig. Pero wala yelo. Ang yelo nasa mga mountains. Going back, magseryoso ka na. 2026 na, hindi mo alam kung sa 2027, andito ka pa. Kaya nagsasalita ako dito. Mag-evaluate ka na ng buhay. Lord, kung magiging World War 3 ang 2026 at mamatay ako. Kita mo naman, sabi ko nga sa inyo eh, kay mag World War 3 o hindi, yung mga nag-New Year lang sa Switzerland, sabi mo bumabiyahe lang yun, nag-enjoy lang yun. Di nila alam that night mamatay na sila. Life can just disappear from you without you knowing it. Ang masakit dun is yung physical life lang yun. Ang consequence, pagka namatay ka, meron ka pang spiritual life. Tapos, yung spiritual life mo, nakadepende yon kung tinanggap mo na si Christ, kung ikaw ay totoong Christian. So, kung hindi ka totoong Christian, sa baba ang punta mo. Dahil ang sabi niya, I am the way. So, kung hindi mo ko, sabihin, hindi ka pumunta dun sapat sa daan. Ako nga yung way eh. So, kung hindi mo ako tinanggap, ay, sorry na. Dahil yung iba nasa isip lang, mabait naman ako eh. Wala naman ako ginagawang mali. Wala akong ka-live-in. Hindi ako nagsisinungaling. Oo, pero hindi ka rin gumagawa ng tama. Or kung gumagawa ka man ng tama, hindi si Kristo number 1 sa'yo, sarili mo. Ang security mo nasa trabaho at pera mo. Oh, yan ba anak ng Diyos? Ang anak ng Diyos nabubuhay para sa Diyos. Inuulit ko. Dahil ayokong pag nagkita tayo sa after this life, hindi nga natin alam kung magkikita tayo. My point is, ginigamit ako ni Lord para sabihan ka na prioritize your life because this physical life is very temporary and you don't have any security. Pwedeng bukas, mamaya, next month,
next year, wala ka na. Pero pero you will still exist kasi hindi nga namamatay ang spirit mo. Pero i-judge ka according to your decision. Here on earth, tinanggap mo ba si Christ? Si Christ nga. Kaso ang makakatanggap lang kay Christ, yung may grace. So sino ang nagkakaroon ng grace? Yung may nagdadasal. Pinagdadasal mo ba mga anak mo? Pamilya mo? Sigurado ka, 7 ang punta ng mga yan? Magbasa ka ng Bible, hindi biro-biro to. Kaya ang sabi ng mga apostolos kay Christ, dun sa Mark 10, basahin mo yung Mark 10, yung buong chapter. Ano sabi? Lord, sino maliligtas? Sa tao, hindi nyo masagot, pero sa Diyos, walang imposible. In short, kailangan mo ng grace, from the Lord, from God the Father, para ibigay ka kay Christ. Ay, nako. I want to simplify it. Pero kung wala kang intensyon, ito pala yung simplicity. Kasi ako, mahilig ako sa tumbukin mo, ano pinaka-importante. Pag wala kang intensyon para sa Diyos, malabo kang magkaroon ng grace. Kaya nga, ang judgment foremost ay nasa puso. Hinanap mo ba ang Diyos habang buhay ka? Ginusto mo bang maging anak niya habang buhay ka? So, ang buhay na ito ay pagsubok. Tinitingnan kung pipiliin mo ang Diyos dahil si Lucifer nasa heaven na pero pinili pa rin ang sarili. Kaya nga, ang dahilan kung bakit tayo nandito sa lupa ay para makita kung pipiliin natin ang Diyos bago tayo mamatay. Okay? Hindi para magkaroon ng pera sa investment, hindi para magkaroon ng platform sa YouTube, hindi para maging pabida-bida, hindi para... Ang dami kasi akala ang buhay ay tungkol lang sa security, makakain ng 3 beses, bumiyahe 1 beses sa Hong Kong. Yung mga ganon, hindi. At sinasabi ko sa'yo, maniwala ka, kahit ang sarap ng buhay sa Canada, bored sila. Happy lang sa umpisa, after nung bored na sila. Alam mo ang feeling ng bored, di ba? Ang bored hindi masarap. So pag wala kang Diyos sa buhay mo, bored ka. So, magbasa ko yung Bible. Mark 10. Basahin nyo yun dahil doon ang liwanag ng paliwanag ni Christ. Anong sabi ni Christ doon? Napakahirap pumasok sa heaven para sa mayayaman. Ang mayayaman hindi lang yung maraming pera. In the eyes of God, mayaman ka pagka masyado kang busy sa ibang bagay than Him. Yun ang kayamanan mo. Yung pagiging makasarili mo. Ay nako, New Year na. At nakakatakot ang mga prophecy. Meron doon, sinasabi, 2026, yung number na yan sa Hebrew calendar, parang lumalabas, makikita daw natin ng Diyos. Either patay tayo o time na natin. Wala na tayong choice. Makikita na. Kasi nakakatakot yung salitang makikita mo ang Diyos eh. Pwedeng makikita mo ang Diyos kasi mamatay ka na. Pwedeng makikita mo ang Diyos kasi darating siya. Pwedeng makikita mo ang Diyos kasi magkakaroon ng, ang tawag dyan, yung kukunin lahat ng believers. Itong maraming mystery, maghukay ka. Huwag kang pabanjing-banjing. 2026 na. Yung number na yan sa Hebrew calendar, nakakapanginig na yan. Kaya nga pati yun inaral ko dahil sigurista nga ako. Ayoko mapunta sa hell. At ang hell totoo. Hindi ako nananakot. I'm just telling you the truth para wala tayong sisihan. Tsaka gusto ko rin pumunto sa heaven. Alam niyo man ang lola nyo. Sa dami ng inaaral ko sa theology, nahuli ko na pag nag-serve ka kay God, wala ni isang katiting ang makakalusot sa mata niya. You will get the reward. Gusto ko ng reward eh. So, I want you saved. Tsaka out of love na rin. Hindi ko rin matitake yung nangyari. Bagay, ayoko makita ang hell. Ayoko makita ang hell na nandun ka. Okay?
kung Catholic ka, pray. Pray to Mother Mary kasi full of grace yun. Honestly, siya secret ko eh. Nung delikado na ako sa cancer, I prayed to her. I said, "You're very close to the Lord. Can you pray for me?" Na-shock ako. I got my miracle because she prayed for me. Kailangan mo ng prayer warrior, Chong. Pag wala kang prayer warrior, malabo ka sa grace. Grace ang sikreto. Ang daming di nakakaintindi ng grace. Kahit ako noon, hindi ko maintindihan ng grace. Kinakalang pala ma-experience ko mismo ang grace para maintindihan ko. Diba? Sige nga, paliwanag mo, sex. Kahit anong paliwanag mo ng sex sa virgin, hindi niya maintindihan yun. Maintindihan mo lang ang sex pag dinanas mo. Ganun din ang grace. Okay? So, grace is a power. Is a power of God to turn to Him. Mag-isip-isip ka. Seryoso itong sinasabi ko. Bye, guys.